Aniya ang mga nagunang tudling sa Ronda Brigada. Pipila ka lugar sa Matalam, North Cotabato, gibaha, mga residente apektado. GSCPO nangayo og tabang sa sangguniang panglungsod gumikan sa 8 million pesos nga utang sa Socoteco 2. Motibo sa pagpamusil sa magigsuon sa Barangay Villajangas North padayong ginaimbestigahan. Attorney Dominador Doming Lagari Sr. mipanaw na sangguniang panglungsod gihinumdum ang iyang legasiya. Local Produce Fair gilusad sa usa ka mall isip hinabang sa mga local producers sa Gensan. Sergeant Mayong Hapon, Adlaw Martes, Hulyo 13, 2021. Live, gikan din sa Brigada News Center, kini ang Ronda Brigada. Samdan ang 13 ka-empleyado sa usa ka kumpanya. Human mibaligtad ang ginasakyan nining bus sa kumpanya sa crossing Palkan, Pulumulok, South Cotabato. Kinihuman wala mikagat ang preno ug nibangga pa ang mga bus sa usa ka closed van. Dahil nga gida sa balay tambalanan ng mga biktima. Sa pagkakaroon, ginaimbestigahan pa sa otoridad ang maong insidente. Tungod sa maot nga panahon, apektado ang pipila ka residente sa Matalam, North Cotabato tungod sa nasinatiang tubig baha sa ilang mga panimalay. Pipila usab ka mga palayan ug maisan ang naunlod tungod sa walay puas nga pag-uwan sa mga lugar. Alas 3 sa kadlawon, miragasa ang tubig baha sa pipila ka mga panimalay sa Matalam, North Cotabato kung asa usang balay ni Tatay Boboy Sales sa Purok Yellow Bell sa mong lugar. Ipato na lamang ni Tatay Sales sa taas sa lamesa ang uban pa nilang gamit sa balay aron dili mabasa ang ilang lutuan na unlod usab sa tubig baha. Kung asa kutob hawak na ang katason sa baha. Sana ano sir ba yung mga kuana mo? Tinandiya sa payag ng okay na. Ano oras ang umpisa ni sir? Mga alas 3. Mula niya po ni tubig ka. Oh, bigla Amo gini siya? niya. Oh. Andi lagi siya kuana eh. Madriyo mo gamay ra man ang dugang karong buntag ni. Makaw ba na to live sa linya sa telepono? Si Acting Vice Mayor Ralph Rafael sa Matalam, North Cotabato aron matagan tawag update kalabot sa naserti ang pagbaha sa pipila ka lugar sa North Cotabato. Mayong hapon kanimo Vice Mayor Rafael. Mayong hapon sa inyong tanan, mayong hapon po sa Ronda Brigada, mayong hapon po sa tanan nga nagapaminaw karong hapon diri sa Sok Sargent o sa North Cotabato o sa Banwa sa Matalam. Sa pagkakaroon sir, kumusta ang sitwasyon diha? Nag-subside na ba ang tubig baha diha sa may Matalam, North Cotabato? Mga kauban no, naakita karon diri sa Banwa sa Matalam, atong nasinati ang pagbaha, atong nakita ang sitwasyon sa mga constituents nato diri sa Matalam karon. Nakita jud nato nga ang pagbaha ganihang buntag gikan alas 5, alas 4 sa kabuntagon. Nakita nato nga ang ubang mga lugar no, ang ubang mga balay hangtod tuhod, hangtod kilikili ang tubig. Pero pagkahuman ana mga 5 ka oras nag-subside na ang tubig, pero atong ginakulbaan karon kay nag-aksyon na pud og ulan. Karong panahon na basig magtaas na pud balik ang tubig ani unyang gabi or ugma sa buntag, sir. Na by other areas sa North Cotabato sir nga naigo po nini mapagbaha? Karon nga panahon na ay 2 ka munisipyo ang atong balitaan no, na ay diri sa among Banwa sa Matalam o ang Kabakan. Sa record ninyo, sir, unsa man ang ihap sa mga balay nga nangaanod kung naaman
uga uban pa nga mga kadaot nga hatod nining pagbaha? Ang pinakagrabe dyan na damage karon ang agricultural land na kung hain ang pangabuhian sa among mga farmers mao nang apektado. Mao na makaingon jud ta nga almost 1,000 farmers ang naapektuhan kay pati ang mga trabahante sa naturan nga land area mao tong nagatrabaho dito naapektuhan jud siya. Pero kung ang mga balay ang imong pangutan-on sir naara jud sa 75 to 125 ka buok ang naapektuhan nga nabahaan nga balay. Mostly jud ang agricultural land nato. Oo. In terms of hectare, sir, pila ka hektarya ni sa mga umahan ang naapektuhan o naanabay assessment, initial assessment, kung pilang balor nining mao nga damyos? Mao gani na karon hangtod karon nagahulat pa ta sa update gikan sa atong MDREAM kay ang Matalam na ay 34 ka barangays. So kung makita nimo ang geographical location ani dako kaayo sir. So makita nimong kinahanglan jud tuon ang pinakalayo nga lugar o ang pinakalayo nga barangay sa pagkakaroon ng atong na-identify na apalay 5 ka barangay ang apektado sa pagbaha karon nga adlaw. So ugpa sa buntag maybe makahatag na tag-igo nga data, igo nga impormasyon bahin ng pagbaha diri sa amo ang lugar sir. Naabay mga mibakwit, sir, sa mga evacuation center ninyo? Sa pagkakaroon, since nga nagasubside ang tubig, dili magbakwit ang mga tao, especially kung naa sa poblasyon, 75 to 100 families, dili sila magbakwit kay sanay na daw sila nga naay pagbaha. Pero karon manggod ang pinakataas nga pagbaha diri sa amuang lugar, especially sa poblasyon area, mauna nga ang pinaka-immediate nila kinahanglan ang ayuda gikan sa gobyerno, ang ayuda gikan sa private individuals para makalungag sila, makaluto sila o makakaon sila. Walay mga report, sir, nga dunay mga na-missing, namatay baka o naangol ang mga residente diya gumikan nining mao nga pangitabo? Sa pagkakaroon sir, walay missing, walay namatay regarding sa baha. Ang mga tao ra jud nga naapektuhan ang ilang mulo lang jud kinahanglan nga unta makakaon ra jud sila, mauna nga nag-atag kitag igong ayuda para sa ilaha. Pero na ay mga reports na because of pag-ulan, na ay mga reports na mga vehicular accidents nga nahitabo, pero not related sa flooding. Niining recent time, sir, mao ba ni ang unang pangitabo diha sa Matalam nga inani kalala ang pagbaha? Sa poblasyon area, mauni ang grabe nga pagbaha karong panahon na, sir. 7 years ago, nakaingon tong mga ubang mga residente nga nakaagi na daw sila. Pero karon ang pinakagrabe nga kusog kaayo ang buhos sa tubig o ang pagbaha diha sa ilang area. By the way, sir, sa concern bitaw sa mga motorista, labi na ka na nag-aagi sa mga national highway diha sa may Matalam, naabay mga pag-abot sa tubig baha nini nga mao nga mga national highway ding napita? Yes sir, ang dalan nato gikan sa Matalam padulong og Blang, Jensan and Coronadal City ganihang kabuntagon na akitay stranded nga mga motorist, no, ang mga sakyanan nga dagko, even ang mga motorcycle, tricycle dili makaagi, pero pagkaabot sa 7 o'clock to 8 o'clock in the morning makaagi naman sila kay amat-amat ra jud nag-subside ang tubig. Pero katong mga areas sa lowlands, no, sa Banwa sa Matalam, makita nato specifically sa Barangay Tacolen, mauna pud tong naapektuhan kay naglapaw na pud ang tuba dito sa ilaha. Mauna nga grabe ang apektado nga agricultural area. Any assessment, sir, sa pagresponde sa mga disaster officials nato? How fast ang ilang nahimong pagresponde nining mga hitabo? Well, as first responder, kay anaaman jud ko sa lugar ganiha jud, sir, makita jud nako nga ang pinaka-importante, ang pinaka-kinahanglan jud sa mga katawhan nga naapektuhan, especially sa mga balay ang pagkaon. Pero kay nakipag-coordinate na kita sa atong MDREAM, sa atong MDRRMO, Local Government Unit of Matalam o Provincial DRRMO, nakita nato nga nagresponde na po sila. O dapoy mga private individual, sama ni Samantha Talinio Santos, ang anak sa atong Vice Governor, nga mauni tabang sa APUA para magresponde sa ilaha sa ilang immediate nga panginahanglanon. Lastly, sir, as we speak now, unsa kakusog ang pag-uwan diha, o unsay tanaw nimo? Muga padayon ba ring uwanan ni? Unsay balita diha sa pag-asa? Ato lang jud ginapangamuyo karon panahon kay murag dulom na ang kalangitan nga unta dili lang mahitabo na pud usab ang pagbalik sa pagbaha gikan ganihang buntag, no.
karon nga panahon ang akong hangyo lang jud sa mga katawhan, especially diri sa Banwa sa Matalam nga mga muyo kita na unta dili na mabalik ang maong pagbaha kay ang maapektuhan ang mga kabatan-unan, ang katigulangan, sir. Acting Vice Mayor Rafael, sir, maraming salamat sa inyo. Apo. Daghang kayo salamat kayo, sir, sa interview. Maayong. Hadayon ang ginahimong backtracking investigation sa mga otoridad. May kalabutan sa nitabong pagpamusil patay sa mag-igsuong Guerrero sa may barangay Tajangas North nitong Biyernes sa gabi, Hulyo 9. Pamilya sa mga biktima nagatuo na personal ang hinungdan sa maong krimen. Ibrigada mo, Joe Pula. Sa nagapadayang investigasyon sa Police Station 1 kung Pendaton Police Station, may kalabutan sa pagpamusil sa mag-igsuon nga silang Ramnisas Pangulo Guerrero o kanhing Barangay Cablon Kagawad Enrico Pangulo Guerrero, posible matud pa nga personal ang motibo sa pagpatay sa mag-igsuon. Nung nakausap natin yung nagkandak tayo ng mga case build-up, nakausap natin yung wife na si Daisy. Nagkaroon tayo ng tandawang nito ng pagtatanong sa kanya kung is it really that much, kung yung mga na-receive natin ng mga information. At doon natin na pagtagpi-tagpi na ang talagang reason behind sa pagpatay sa dalawa is personal. Nakuha natin na factual info na mahilig itong magbilyar itong si ex kagawad, no? Si Enrico. Kung titingnan natin yung mode ng pagbaril, nakasustain ng 3 tama sa ulo itong si Ramírez, ano? So, kung titingnan natin, kung yung sinasabi natin na ang target talaga of the killing is the ex-kagawad, kung titingnan mo yung extent ng tama, mas maraming tama si Ramírez, yung kapatid, kaysa sa kanyang kuya na si Enrico na may dalawa, puro sila sa ulo. Sa nagapadayong pag-imbestigar sa kapulisan, base usab sa kooperasyon sa pamilya sa mga biktima, nahibaluan nga wala matudpay hulga sa ilang kinabuhi nga nadawat ang duluha ka biktima. Ipatagpi-tagpi pa natin yung magkandak pa tayo ng backtracking 1 week before, 1 month before, ano yung mga na-receive nila na mga threat or mga words ba yan or through Facebook or through SMS. Wala naman pong ganun na lumabas at wala naman pong lumalabas na ganyan. No? Kahinumduman nga Hulyo 9 sa gabi, kalit na lamang gipang pusil patay ang mag-igsuon samtang sakay sa usa ka motorsiklo sa may junction sa JP Laurel Avenue o Quezon Avenue ning syudad. Wala mailan hangtod karon ang riding in tandem suspect nga mipusil kanila. Tungod sa mga insidente sa pagpamusil sa syudad, gikondena kini sa labaw sa General Santos City Police Office kon GSCPO. Nanawagan kini og kooperasyon gikan sa pamilya sa mga biktima aron nga mahatagan og hustisya ang mga biktima sa pagpamusil. Luyo niini kampante ang mga residente sa ginahimong lakang sa kapulisan. I think ang importante is the submission to the authority above them. Like sa tuwa kay citizen man ta sa aning country and there is a government nga gi-implement diri sa Jansan. So I think the best way to do no is to submit kung unsa to mga policies na i-implement man sa tong government, kay kung masigitag oppose di wala mahitabo na na success sa ato ang city. So I think na dira ang key nang mag-follow ka and respect kung unsa man ang decision sa above. So wala man ka nabalaka sa safety sir diri sa syudad? Wala. Kay maganda ang pag dumala yung mga kwan dito, pesan order. Mas maganda sir kung lahat ng tao dito ay parang aware sa lahat ng mga kaganapan dito nga mangyari. Mabuti kung lahat ng mga tao dito sa Jansan, kahit na yung mga opisyal, mag-isa rin sa pag-continue sa pesan order dito sa Jansan. Depende man ko sa nagdala sa atong city. Dapat kuanan jud na nagtawag ka ng ano yun na siya ba nga makontrol. Pero ang problema nganong mutana nganong lamay po sa syudad nga lamay mga bantay. Yun siya na pagkasulod na.
Di ba? Muna yung katingadaan. Muna, nganong lagay patay nga, nga sa kanya, para sa ang taon yun, pagay ba, makita kayo, na kinagsunod na may infeksyon. May pasalig sabang opisyal nga ito sa katawhan nga ginahimo sa kapulisan ang tanan aron nga mahatagan og kasulbaran ang kini mga insidente sa pagpamusil sa dakbayan. Joe Pula, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. Nagtinabangay ang PIDEA og personahe sa Parang Municipal Police Station sa Sulu aron dakpon ang usa ka grupo nga user o pusher sa illegal nga droga. Nagpositibo sa bypass operation kung asa mikagat sa paon ang mga sospek apan taod-taod na matikda nila nga pulis ang ilang katransaksyon. Adunay duha nga nadakpan apan paspas nga nakaikyas ang tulo ka subject sa operasyon. Mukabat sa 1 kilo ang shabu nga na-recover nga nagkantidad og 6.8 million pesos. Sigon sa otoridad, ang mga miyembro sa maong grupo lakip sa ilang listahan sa mga high-value target. Hilabi na nga dinagko ang ilang transaksyon sa illegal nga droga base sab sa ilang monitoring. Sa karon, ginatutukan na sa PIDEA kung asa og kinsa ang ginakuhaan og droga sa maong grupo. Sikop sa kapulisan ang usa ka minor de edad nga nalambigit sa pagpamaligya og illegal nga droga. Human kini ang maaktuhan nga namaligya og illegal nga droga sa may Phil-Am Road, Barangay Fatima, Lunes sa gabi. Samtang nakaikyas ang 18 anyos nga kauban niini. Ibrigada mo, Joe Pula. Duha ka individual ang target sa usa ka bypass entrapment operation nga gilusad sa mga operatiba sa Fatima Police Station sa may Purok 24, Phil-Am Road, Barangay Fatima, Jensan, pasado alas 7 Lunes sa gabi, Hulyo 12. Nasuta na ang usa sa mga target suspect ang minor de edad. Nailhan ang isa pa ka target nga mao si Adrian Fernandez Malazarte alias Yuri, hamtong og pangidaron og residente sa Barangay Kalumpang. Positibo nga napalitan ang duluha ug usa ka pakete sa ginatuohang pinaugang dahon sa marijuana ug mga liso niini. Apan ato sa pag-aresto kanila, nakaikyas si alias Yuri ug nasikop ang minor de edad nga suspect. Nakuha gikan sa dinakpan ang 200 pesos nga gihimong buy bust money. Gi-turn over na karon ngadto sa CSWDO Bahay Pag-asa ang minor de edad nga suspect samtang padayon pa ginapangita sa mga hingtungdan si alias Yuri. Magatubang og kasong may kalapasan sa Section 5 sa Article 2 sa Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Joe Pula, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. Dako ang pasalamat sa katawhan sa serbisyo sa mga sundalo. Hilabi na nga dako ang ilang responsibilidad aron magpabilin ang kalinaw sa matag lugar. Apan dili gayud malikayan ang mga disgrasya. Isip pasalamat, adunay gipaabot nga cash assistance o gihatag nga medalya sa mga samdan nga sundalo. Mahinumdumang Hulyo 5, mihagsa ang C-130 sakay ang mga sundalo sa Patikog, Sulu kung nasa 44 ang nakaluwas. Sa karon, ana pa sa balay tambalanan ang mga samdan ug padayon pa ang pag-recover. Nagpakitabang na sa sangguniang panglungsod ang GSCPO gumikan sa 8 milyon niining utang sa Socoteco. Para sa dugang nga detalye, aniya ang report ni Kent Abigana. Gipaabot na sa labaw sa Jensen City Police Office nga si Police Colonel Gilberto Tuzon ang ilang problema sa sangguniang panglungsod gumikan sa ilahang bayranon sa kuryente nga miabot na sa 8 milyon pesos. Pagputulan ng kuryente yung mga GCPO, automatic lahat ng that is the electric bill or account balance or utang of the 8 police stations and the traffic, LPU and other offices. Dugang sa labaw sa GSCPO, pipilan na ka mga buhatan ang wala nagagamit o appliances sama sa aircon. Nagbawas na sab og computers ang ubang buhatan. Before I take post as OIC, actually 4 million lang po sana yung utang ngayon. 8 million na po yung utang ng Johnson. And Pagpaklaro ni ini, gigan pa sa mga miaging city director ang ilahang bill sa kuryente. parang yung arrears sir na hindi na namin bayaran yun because that is not during my term. Baka ganun sir para bumaba sana yung babayaran namin. Dugang pa sa GSCPO, 122,000 ang ginabawas sa ilahang monthly operational expenses arang mabayaran ang utang sa kuryente. 122,000 doon po sa aking MOOE o yung monthly operational
expense. Actually, that is for the whole police operations, but 122,000 of that were kinaltas sa aking imuwi para ibayad po doon sa aming arrears. Mao ginauhag ni ini ang LGU Gensan nga matabangan sila sa ilang problema kay posible kining mamahimong hinungdan sa ilang pag-relieve sa pwesto. The drastic action that the regional headquarters na ipataw po sa akin ay that will be cause of my relief. Sa karon ginahisgutan pa sa sangguniang panglungsod ang posibleng lakang arong matabangan ang atong kapulisan. Kent Abrigana, be proud of Gensan again. Barug, Gensan. Gilusad sa usa ka mall sa Gensan ang usa ka local producer fair isip hinabang sa mga local producers sa prutas o gulay nga mabaligya ang ilahang mga produkto. Para sa dugang nga detalye aniya ang report ni Kent Abrigana. Karong nagapadayon pa ang bahad sa COVID-19, nagapabiling apektado ang kita sa ato mga manguuma o local producers sa mga prutas o gulay sa dakbayan. Maong sa kabazar ang gilusad sa usa ka mall sa Gensan, kauban ng LGU Gensan, Department of Agriculture, City Agriculture Office, Department of Agriculture Kadiwa ug Daiso Japan PH. Hindi naghihikahos yung Region 12 sa mga supplies dahil marami talagang produkto na para sa buong region. So siya naman, natutuwa din siya dahil nabigyan ng pagkakataon yung mga growers na magkaroon ng ganitong pagbebenta. Managlaing klase sa presko nga gulay, prutas, tanom, similya, gardening tools, dairy products ug organic food ang ginabaligya sa maong bazar. Mas okay nasa Monsel kaya mailan ito, mailan ito produkto. May pailaila sa tao ba? Gikalipay usab kini sa mga local producers sa dakbayan. Training ito sang DA sa AMOA. Tapos tabangan ni diri karon nga maka-display para ang amo ang negosyo makilala. Nice quality sir tapos makaiwang tag ato jud ba local jud siya. Gibot niya usab ni Mayor Ronel Rivera nga unta dunapay ing-ani na mga lakang napagabuhaton arong ma-address ang food security sa Gensan. Abli ang maong bazar sugod July 12 hangtod July 19. Kent Abrigana, be proud of Gensan again. Barug, Gensan. Gihinumdum sa sangguniang panlungsod kun SP Gensan ang legasiya ni Attorney Dominador Lagare Sr. Isip usa ka public servant sa dakbayan sa Gensan netong tuig 1986. Para sa dugang detalye, ano ang report ni Kent Abrigana. Gikasubo sa pamilya og mga duol nga higala ni Attorney Dominador Lagare Sr. ang pagpanaw niini kagahapon sa hapon. Bipanaw ang kanhing official alas 2 sa hapon human kini naglisod sa pagginhawa. Nagpaabot og mensahe sa pakihisubo ang ubang opisyal sa sangguniang panglungsod. He's one of the few people I really I admire, no? Kasi very idealistic and highly principled. Nailan sa katawhan si Attorney Lagare isip Tatay Dumeng. Usa kini ka human rights defender sa panahon sa martial law kung asa nahimo sab kining acting mayor sa Gensan niadtong March 1986 human ang People Power Revolution. Samtang upat ka termino kini nagalagad isip konsehal sa Gensan. He's a human rights advocate basta para sa tao. Wala yun na siya, mga pobre, mga urban poor. His legacy will live on. Mitaliwan man sa kalibutan si Tatay Dumeng, magapabilin gihapon ang mga maayon niining binuhatan, dili lang para sa iyang pamilya o higala, lakip na usab ang katawhan sa Gensan. Kent Abrigana, be proud of Gensan again. Barug, Gensan. Atangi, itudlong suspect sa pagpamusil sa coordinator sa usa ka investment firm gipasakaan na og kasong frustrated murder. Ug kapin 9,000 ka residente sa South Cotabato natrukan na og second dose sa COVID-19 vaccine. Ang mga detalye atagi sa pagbalik sa Ronda Brigada. Kumpirma sa Cotabato City Health Office na wala na sila supply sa COVID-19 vaccine alang sa first dose. Maong ang mga mupailalom lang usa
sa second dose ang ilang maturukan. Samtang sa South Cotabato, ana sa 9,650 kamang individual ang naturukan o ikaduhang dose sa bakuna. Ibrigada mo, Abi Caballero. Padayon gihapon ang kampanya sa Department of Health kon DOH sa mga residente nga magpabakuna. Dunay mga gaduha-duha apan aduna gayod mga individual nga dili gusto usikan ang higayon. Sa pinakaulahing dato sa South Cotabato, ana sa 9,650 ka mga individual ang naturukan og second dose sa bakuna. Mainumdumang dunay miabot nga dugang bakuna kagahapon para sa second dose. 2,650 vials ang gihatag sa Coronadal City, 1,000 sa Polomolok, 1,000 usab sa Santo Niño, matag 500 sa Nurala ug Tantangan, ug dunay 4,000 vials nga gipanagtag sa Tupi, Lake Cebu, Surala, Banga, Tibuli ug Tampakan. Samtang sa Cotabato City, naundang usa ang pagturok og first dose sa COVID-19 vaccine. Gikumpirma kini sa City Health Office. Matud pa, nahutdan sila og supply sa bakuna. Adunay miabot nga dugang 3,500 Sinovac vaccine kagahapon apan para lang sab kini sa ikaduhang dose. Sa karon wala pay kasiguraduhan kung kanusa sila mahatagan og supply alang sa first dose. Ila na kining gipaabot sa DOH o ginalauman nga mahatagan na kini og pagtagad. Samtang ana sa kapin 27,000 ka individual ang nabakunahan sa syudad sa Cotabato. Abi Caballero, be proud of Jensen again. Barug Jensen. Isampahan na og formal nga kasong kriminal sa City Prosecutor's Office ang ginatudlong responsable sa pagpamusil kang Jonard Barlizo yato nga Biyernes sa gabi. Gipaklaro sab ni Barlizo ngang bangi matud pa nilang duha sa suspect ang walay kalabutan sa ilang trabaho. Isip coordinator sa usa ka investment firm sa syudad. Ibrigada mo, Joe Pula. Pasado alas 2 ang takna Lunes sa hapon, Hulyo 12, napasangat na pinaagi sa inquest proceeding ang kasong frustrated murder pato kang Rolando Pagurayan Colendres kansa mo'y gitudlong suspect mismo sa biktima ngadto sa pagpamusil kaniya. Kahinumduman nga kaniya tong Biyernes sa gabi, Hulyo 9, sakay sa iyang motorsiklo kauban ang usa pa ka kauban sa trabaho nahimong samaran si Jonard Barlizo human kini ang mapusilan sa makatulo ka beses sa usa ka gunman sa may junction sa NLSA ug Nunez Streets. Wala hinuon maunsa ang kauban ni Barlizo sa motorsiklo atong higayuna apan nakaangkon og ubay-ubay nga samad pinusilan sa nagkadaiyang parte sa lawas si Barlizo. Sa investigasyon sa kapulisan, gibutyag matud pa ni Barlizo ang ngalan sa iyang kauban sa trabaho nga si Rolando Pagurayan Colendres nga mao'y responsable sa pagpusil kaniya. Apan una nang gipahimakak sa pamilya ni Colendres ang aligasyon sa biktima apan ligon sa iyang baruganan si Barlizo nga si Colendres gayud ang mipusil kaniya. Sigurado talaga ako kasi di man ako unconscious noon. Motor. Nakamotor po siya. Mag-isa lang po ba siya, sir? Dalawa sila. So riding in tandem. So namukhaan niya. Hindi ba siya nag-mask? Namukhaan ko kasi kilala ko at saka dati may treat na yan sa akin. Pangapinan na yan na kung sinusundan na minimonitoran niya. Dati yung dating Nabara, minomonitor niya sa conference namin ang December. Gitataw sab ni Barlizo nga dili tungod sa ilang trabaho sa usa ka investment firm ang hinungdan sa kabangin nilang duha ni Colendres og nagdumili sab sa paghatag og dugang impormasyon si Barlizo may kalabutan sa ilahang kabangi. May connection po ba ito sa trabaho ninyo, sir, sa MERS? Walang connection sa MERS yan. Okay. So ano po ba ito, sir, personal o another type of business? Comment lang muna mo, sir, kasi may kaso na yan. Okay po, sige sir, naintindihan po namin. Una nang gipahayag sa hepe sa San Isidro Police nga magapadayon sa gihapon ang investigasyon nila sa nahitabong krimen bisan pag makonsiderar na kining case solved sa kapulisan. Joe Pula, be proud of Jensen again. Barug Jensen. Giabog sa mga militar sa China ang barko sa US
nga iligal matud pa nga misulod sa kadagatan nga sakop sa China. Gipahigayon kini subay sa ika-5 tuig nga anibersaryo sa International Court ruling nga walay katungod ang China sa West Philippine Sea. Matod sa People's Liberation Army nga ilang ipahawa ang USS Benfold tungod sa wala kini nakigkoordina kanila nga makasulod. Nanawagan sila sa US nga kinahanglang undangon niini ang bisan unsan lakang nga makamugna og kagubot kanila. Libuan ka mga Cubans ang nagpahigayon og protesta batok sa communist government. Nagmarcha kini sa mga syudad sama na lang sa Havana. Singgit niini ang pagkontra sa diktador nga gobyerno. Gikasuko nila ang pagbagsak sa ekonomiya ingon man ang hinay nga paggunit sa gobyerno batok COVID-19. Nagsugod ang kasuko sa mga protesters, human gibutsag ni Cuban President Miguel Diaz-Canel nga ang mga protesters gikuha lamang sa US aron dauton ang gobyerno sa Cuba. Samtang gikampihan sa White ang katawhan sa Cuba kung asa kinahanglang paminawon sa gobyerno ang ilang mga mulo aron matubag ang mga kinahanglan sa mga tao. Nagmalampuson ang gihimong operasyon sa nabali nga bukog ubos sa bagtak ni UFC star Conor McGregor. Miabot sa kapinupat ka oras ang operasyon nga gihimo sa Cedar Sinai Hospital sa Los Angeles. Matod sa mga doktor, gibutangan nila og bakal ang tibia og pubunal nga dunay plates og screw ni McGregor. Kahibaluan nga naangko niini ang lower leg injury sa away bato kang Dustin Poirier sa UFC 264. All set na sa July 16 karong tuiga ang pag-arangkada sa PBA season. Kini ang gikumpirma ni PBA Commissioner Willie Marshall human aprobahan ang ilang apela sa Interagency Task Force kun IATF. Ang opening sa PBA 2021 season ipahigayon sa Inares Sports Arena sa Pasig City. Aminado si Marshall nga naglisod sila sa pagkumbinsi sa IATF nga tugutan ang pag-abli sa PBA Games. Lakip sa mga mando sa PBA ang tanan nga players o mga miyembro sa team mupailawom sa RT-PCR test tulo ka adlaw una ang PBA opening. Sa karon, ana sa 95% ang nabakunahan sa PBA players. Nagpahimang no karon ang aktres nga si Alex Dizon sa iyang mga fans human kini nakuutan samtang gabalibot sa usa ka mall. Sa iyang Instagram gibutsag sa veteranang aktres nga nabiktima siya og kawatan og nadagit ang iyang cellphone. Sa pagsusa sa CCTV sa maong mall, migawas nga dunay upat hangtod unom ka tawo lakip ang pipila ka babayi ang midikit kaniya. Pahimang no nini sa mga social media followers nga ampingan ang mga gamit kung mulaag sa mall. Mga kandidata usab sa Miss World Philippines ang moarangkada sa ilang bubble training. Nahimong early favorites alang sa kadaugan ang aktres nga silang si Emmanuel Vera, nga repeater nga silang Dindi Pajares ug Rufa Nava ug ang reporter turned beauty queen nga si Ganiel Krishnan. Gibutsag nga gipailawom sila sa swab test kung asa negatibo ang ilang resulta sa COVID-19. Ika na CJ, katong local produce fair nga gilusad para tabangan tong atong mga local producers. What do you say? Yes, actually, Atty. Kan, dako kay na siyang tabang, no? Labi na karon nga daghan kayo mga negosyante nga naglisod. So sa atong mga kabrigada din ha, pwede kayo tamulaag dito, mamalita sa mga lokal nga produkto aron nga makatabang usab kita sa atong mga kabrigada nga namaligya. Pupunta di lang ni karon lang, no? Kinahanglan ma-sustain ang tabang sa gobyerno, intervention nila para nga ma-sustain og mamahimong mo lambo in town ang negosyo sa atong mga local producers. Mao kana ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Martes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa News TV sa Brigada News TV. Ako si Brigada CJ Sering. Be proud of Jensen again. Barong Jensen. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko.
Walay sagol bakak tanan alang sa kabaturan. Ako, si Brigada Attorney Can, sadyang mapagmahal SM Panyeke. Be proud of Jensen again. Barong Jensen, o giniang Ronda Brigada.